Bantay Boto 2025. Dinumog sa Tacloban City ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas itong weekend. Ayon sa Tacloban City Police, aabot sa 100,000 na mga taga-suporta ang dumalo sa campaign rally ng Alyansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patunay ito ng suporta ng Eastern Visayas sa Administrasyong Marcos Jr., partikular na ang Tacloban City na baluarte ng mga Romualdez at Marcos. Samantala, hindi dumalo sa naturang campaign rally sina Camille Villar, Pia Cayetano at Amy Marcos dahil sa iba't ibang rason. Pero ang hindi nila pagdalo ay matapos ang pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangampanya naman itong weekend sa Agusan del Sur sina senatorial candidates Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Nakipagdialogo si Pangilinan sa mga agricultural na leader na mga kooperatiba sa Butuan City sa Agusan del Norte. Ibinida po ng dating senador ang paglalaan niya ng pondo para sa mga kooperatiba sa pamagitan ng programang Sagip Saka. Nagtungo rin po si Pangilinan sa Bayugan City at Sibagat sa Agusan del Sur para mangampanya sa mga estudyante ng Father Saturnino Urios College. Habang sa Caraga State University at Agusan del Sur College naman, nagpunta si Bam Aquino para suyuin ang mga estudyanteng botante. Live TV Radio. Live TV Radio. Samantala, nakakuha po ng halos 100 ulat ng paglabag sa halalan ng election watchdog na Kontradaya at Vote Report PH isang buwan pa lang mula nang magsimula ang kampanya para sa senatorial at party list candidates. Sa kanilang ulat noong March 14, red tagging ang pinakakaraniwang paglabag habang illegal na campaigning ay pangalawa po. May mga kaso rin ng vote buying, illegal use of public resources at iba pang paglabag. Ayon sa grupo, ginagamit na rin ang deepfake videos para magpakalat ng maling impormasyon laban sa mga progresibong kandidato. May mga ulat din ng illegal na campaign posters na nakapaskil sa mga puno at iba pang bawal na lugar. Hinimok naman ni Kontradaya Convener Danilo Araw ang COMELEC na seryosohin ang mga paglabag at parusahan ang mga lumalabag para hindi na ito lumala. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na paigtingin nila ang pagsugpo sa mga illegal na campaign materials at pananagutin ang mga lumalabag sa batas.